Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At gaya nga po ng pag-uusapan na naman natin, ito'y pinag-uusapan at number 1 trending po ngayon. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na napakaraming video ngayon ang kumakalat patungkol kay Alex Gonzaga na kung saan nga po full support sa pagbubuntis ang kanyang asawa. Ito'y nagsimula mga kaaldab ng panay update, tipo ba, panay tingin sa social media, sa Instagram, marami na pong nag-react, marami na pong nagkomento. At ang nagsabi nga po nila, talagang sarswela lang sigurado ang kasal ni Arjo at ni Mengay. Pero mga Armain, hindi po naniniwala. Sagrado daw po ang kasal, hindi daw po pwedeng linlangin ang mga tao. May mga kasal na pelikula lang, may mga kasal na talagang ginagawa lang para lang po sa mga taong medyo hindi, kumbaga may ibang gusto. Gaya nga po ng sinasabi natin mga kaaldab, na marami rin pong fans ni Mengay ang hindi rin naniniwala. Isa na nga po dyan ang buong Aldab Nation. At ang mga main fanatics naman po, hati rin ang opinyon. Mapapansin nyo ito mga kaaldab sa social media. Mapapansin nyo na parang may mali, di po ba? At syempre lumalabas na nga po na ginamit lang po talaga si Mengay, di Congressman Arjo, para lang po sa politika. Para makakuha ng simpatya ng mga fans, makuha ang boto ng mga taga District 1. Kaya nga po maraming kwento ang lumabas. Maraming haka-haka na talagang mapapaisip ka. Hindi po ba? Pero siyempre hindi natin pinipilit yung mga bagay-bagay na alam naman po natin na marami yan na di-discourage, naiinis, nagagalit. Pero totoo naman tong mga post na to. Halatang halata naman po na ginamit lang po talaga si Maine Polkerson sa politika. Ang tanong nga po kasi, bakit daw po hanggang ngayon walang anak si Congressman at si Mengay? Kakaiba po sa dating mga interview ni Ibiang na talaga nakikipagtalastasan pa. Sinasabi nga po niya makikipaglaro at siya daw po ang number 1 o paboritong anak ni Congressman o ni Ibiang. Doon pa lang po mapapaisip na po kayo. May mga bagay-bagay na nagkakaroon ng ambush interview. Sa ambush interview mga kaaldab, sinasabi po ni Mengay na umiiwas po si Maine at si Congressman Arjo naman sinasabing antay na lang yung panahon. Kung gusto daw ng Panginoon, kung ibibigay daw ng Panginoon, doon lang po nila matatanggap. Bakit mo inaasa sa Panginoon? Hindi po ba? Kaya nga po lagi kong sinasabi na kapag nagpakasal ka, hindi po ba gagawa ka na ng pamilya? Hindi po ba iiwas ka na o lilipat ka na sa sitwasyong ikaw na yung magtatayo? Sinasabi ko ito mga kaaldab para lang po malinaw, para lang po sa mga bumabatikos at siyempre sa mga taong nagagalit po sa akin. Ako lang daw po nagpapalala ng sitwasyon. Ako lang daw po ang nagpapakalat ng maling impormasyon. Common sense na lang po. Ba't ako ang binabatikos? Bakit yung iba kapag sila neutral lang? Kapag ako may hindi maganda, sinasabi, hindi kasi Aldab ko Kaya ganyan ang pangbabatikos sa'yo.
Aldab ka kasi kaya yung iba hati ang opinion sa'yo. Hindi ka nila paniniwalaan. Hindi ka nila pagtutuon ng pansin at pambabas nga lang talaga ang makukuha mo. Nakakalungkot lang po kasi may mga bagay-bagay na hindi mo talaga maiisip, hindi mo talaga matatanggap. Lalo na nga po kapag may mga point na nadidiin na. Kung ibig kong sabihin mga kaaldab, naiipit na sa sitwasyong baka totoo naman na sarswela lang talaga yung lahat. Yung tipong mapapaisip ka ng ganon. Yung tipong full support ka kay Congressman at kay Mengay pero sa bandang huli napagtanto mo na parang tama naman ang mga sinasabi nila. Parang ang tagal-tagal na pero hanggang ngayon wala. Hindi mo naman pwedeng sabihing baog si Congressman Arjo dahil yung mga pamilya nila Congressman Arjo may walang lahing ganon. Nauna pa nga po yung kapatid niya, di po ba, na magkaroon ng anak, si Ria Ataide, kay Sanjo. O doon pa lang po parang may mali na eh. At bakit pag tinatanong nyo si Ibiang, tinuturo niya naman yung dalawa. Sila ang nakakaalam kung kailan sila magkakaroon ng anak. Sila magdidesisyon. Samantalang dati yung ini-interview siya, hindi po ba? Napakatapang niyang sagutin. Napakatapang niyang magsalita. Tapos ngayon, tahimik po siya. Talagang basang sisiw po si Ibiang. Tapos dito pa po mga dito pa sa mga kumakalat na keso ganito, keso ganon. Wala, alam niyo sa totoo lang po. Kahit balik na rin nila yung sitwasyon, kahit anong sabihin po nila, wala eh. Walang magre-react, mag-aano ng ganito. Kasi sa totoo lang po, dapat nagsasalita si Ibiang na hindi niya ginagamit si Mengay o hindi nila ginagamit si May. Wala, dumalabas po talaga ang katotohanan na ginamit lang po si Mengay sa politika. Inano lang po yung kasikatan ni Mengay. Yung angat na talagang pag pinapunta mo siya sa isang lugar, talagang dudumugin po ng mga netizen. Totoo naman po eh. Kasi sino nga po ba si Congressman Adjo? Kung sa palagay nyo na tumakbo siya, sikat siya, kilala siya. Hindi po. Dinikit lang po sa kanya si Mengay. Ginamit lang po niya si Mengay para po sa pansariling interes. Totoo naman po eh. Makikilala po ba yan sa District 1? Mananalo nga po ba yan sa District 1? Kung walang kinapitan. Ang ibig kong sabihin kung walang nagmanipula. Sinasabi ko lang po mga kalda para lang po malinaw. Dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, may kanya-kanya tayong opinion. May kanya-kanya tayong pananaw. Depende na lang po sa inyo kung sino yung paniniwalaan po ninyo. Sa akin, lahat ng mga komento, pabor man yan o hindi, pang-iinsulto man yan, at masasakit na salita, hindi ko po yan dinidelete. Hinahayaan ko lang po yan. Huwag po kayong maniniwala sa isang mga komento na puro pabor lang. Puro magagandang comment lang. Lahat po yun wala. Lahat po yun binubura lang ng admin para lahat ng komento pumapabor doon sa ginagawa niya. Nakita nyo naman po, hindi po ba? Maganda at mabuti na yung gawin mo. May mga comment pa rin po. May mga sinasabi pa rin po sila na hindi maganda. Di po ba? Totoo naman po eh. Totoo naman po yung sinasabi natin, di po ba? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo
dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.